Sister Nori Cardona. Duterte! Duterte! Isa pa, Duterte pa rin ang Pilipinas? Gusto ba natin ibalik si Tatay Digong? Gusto ba natin ang pamamahala ni Tatay Digong? So kaya tayo nagkakaisa sa hapong ito. Unang-una sa lahat, pupugay po kami at bumabati po kami ng magandang hapon po sa lahat na nandito ngayon sa Pansol, Laguna. Pinapaabot po ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, ang kanyang mainit na pagbati. Huwag po natin kalimutan, 53 po sa ating balota. Bagamat hindi natin siya kasama ngayon. Pero alam natin ang kanyang puso, ang kanyang diwa, ang kanyang isip. Narito kasama natin. Hindi lamang dito ngayon sa Pansol, maging sa lahat po ng nagkikisa sa hapong ito sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat kami sa ating Panginoong may kapal na binigyang pagkakataon si Pastor Apollo C. Kibuloy upang pumasok sa larangan ng politika. Nakita natin kanina bago pa man nag-umpisa ang programang ito, wala pong posisyon si Pastor. Dahil ang pagtawag po kay Pastor ay upang maglingkod sa ating poong may kapal. Nag-umpisa po ang ministry ni Pastor Apollo Kibuloy noong 1985. Mag-aapat na dekada na po. Nag-umpisa siya sa 15 membro doon sa slum area ng Davao City. Napaka-humble ng pag-uumpisa. Noong mga panahon na noon ng 80s, ang Davao City ay naging laboratory ng mga rebelde. Napakagulo. At talagang buwis buhay ka kung maglalakad ka sa daan dahil araw-araw may natutumba ng mga pulis. Doon po nag-umpisa ang ministry ni Pastor. 15 o 15 miyembro na matatapat. At dahil na rin sa pagpapala ng ating makapangyarihang Ama at sa kanyang pananampalataya at sa kanyang taus-pusong pag-ibig sa pagserbisyo sa ating Diyos, napalago ang ministry ng Kingdom of Jesus Christ. Sa 4 na dekada, mga kababayan at mga kapatid, naitaguyod ni Pastor Kibuloy mula sa 15 hanggang sa umabot sa buong Pilipinas at hindi lang sa buong Pilipinas, naabot na rin ang ministry ni Pastor ang lahat ng dako sa buong sanlibutan. Nung nag-uumpisa ang ministry, isa ako sa naging kasama ni Pastor. At nasa prayer request lang namin ang lahat ng sinasabi ni Pastor. Ano nga ba ang sinasabi ni Pastor? Magkakaroon tayo ng sariling radio station, magkakaroon ng ministry ng sariling TV station para maisiwalat natin ang magandang balita hindi lamang dito sa Davao, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Magkakaroon tayo ng sariling aeroplano, magkakaroon tayo ng napakalaking panambahan, bahay-panambahan. Para sa amin, kasama ni Pastor sa mga panahong yon, napaka-imposible. Dahil sa mga panahong yon, mga kababayan, ang ministry, talagang kung titingnan mo mahirap. Ang mga membro, galing din sa mahirap na lugar. Magkano lang yung mga nabibigay din nilang ambag. Ako mismo, naranasan ko na wala kaming pagkain araw-araw dahil wala pong kusina yung workers' house namin, yung bahay namin. Si Pastor, nangunguna sa amin, palagi niyang tinuturo ang mga salita ng ating Diyos na kung tayo ay tapat at tayo ay nananampalataya, anuman ang sasabihin natin, ito ay bibigyang daan ng ating Ama at ito ay kanyang tutugunin. Naniniwala kayo, mga kababayan? Alam ko lahat tayo nananalangin sa ating Diyos.
magkaisa po tayong lahat dahil isa lang ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya hindi po malapit po ang puso ni Pastor, lalong-lalo na sa mga dukha. Dahil galing din po siya. Lahat kami naranasan po namin na maglakad, walang pamasahe. Pero dahil sa pag-ibig natin sa ating dakilang Diyos sa pagsilbi, ginagawa po namin. Si Pastor lumaking mahirap. Natatandaan natin ang kanyang kwento dahil siya ang pinakabata sa kanila. Siya ang inutusang mag-utang doon sa tindahan ng incheck at napakahaba na ng listahan. Hiyang-hiya si Pastor, hindi siya makapagsalita. Kalahating araw siyang nakatayo sa ilalim ng mainit na araw. Hindi siya makapagsabi. Pero alam niya, pag hindi siya makautang ng bigas at sardinas at mga asukal, wala silang kakainin. Hanggang naawa yung incheck sa kanya. At yun, tumimo ang pag-ibig na yon, ang kabutihan na yon, yun ang tumimo sa puso ni Pastor. Kaya sinabi niya, pag ako pinagpala ng Diyos, ibibigay ko rin ang mga pagpapala sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng mahirap, dahil ayaw kong danasin nila ang nadanasan ko. Mga kapatid, sa 4 na dekada, lahat ng sinabi ni Pastor, lahat ng sinabi sa amin, hindi na natiling pangako. Hindi siya nanatiling salita lamang. At sa pamamagitan ng gabay ni Pastor, pagtuturo, pagdidisiplina, pagtutuwid, sa kanyang pamamahala, pinagpala ang Kingdom of Jesus Christ. At ngayon, nagpapasalamat tayo dahil hindi lang ang Kingdom ang pagpapalain. Kung bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mahal na Pastor, buong Pilipinas, maaabot na niya, maaabot na ng tunay na mga pagpapala. Kung ano ang ginawa ni Pastor sa KOJC, siguro nakita niyo napakadaming tanong. Ganon din ang aming narinig at naranasan pag-umpisa ng ministry. Si Pastor kulto, Pastor Kibuloy kulto yan. Si Pastor namimera yan, kawawa ang mga membro niya. Si Pastor nagbubuhay mayaman. Sinasabi ko sa inyo ngayon mga kapatid, kung ano ang kinakain ni Pastor, yun din ang kinakain namin lahat. Pare-pareho kami. Dahil si Pastor, naiisip na niya kung ano ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi pa man namin naisipan, naplanuhan na ni Pastor, nagawa na ni Pastor, binigay na niya. Bakit anong sabi ni Pastor? Pag tayo ay naglingkod at tuwid tayo sa harapan ng ating Diyos, tayo ay pagpapalain. Tunay nga, dahil nga sa pananampalataya at pag talagang si Pastor nagtatrabaho, mahal niya ang hard work, mahal niya talaga ang pagtatrabaho. Talagang si Pastor, modelo namin siya sa lahat ng ginagawa. Kaya naman, kung anuman ang narinig namin na paninira, anuman ang panglalait sa Kanya, nakatayo kami dahil alam namin ano ang katotohanan. Nakatayo kami sa katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Gusto niyo ba ng malayang Pilipinas, mga kaibigan? Malaya sa karukaan, malaya ang kasamaan, malaya sa kadiliman, malaya sa kahirapan. Yan ba ang gusto ninyo? Yan din ang pangarap at vision ni Pastor para sa Pilipinas. Wala siyang ambisyong maging politiko. Kaya sabi nga niya, pumasok ako sa larangan politika, pero hindi ako politiko. Leader ako. Leader si Pastor, hindi lamang ng 1, 2 milyon ang sumusunod kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil nakita natin. Kung baga, nakita nyo kanina, ano na ang nagawa ni Pastor? Hindi na po plano yan. Hindi na po pangarap yan. Nagawa na po ni Pastor. Na-provide po ni Pastor ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga kasamahan ng bawat isa sa amin. Libreng edukasyon. Kaya si Pastor nagpatayo ng sariling eskwelahan. Ilan ang scholars? 80. Meron mo nang nagtapos ng abogasya. Ngayon, bago lang nakapag-board at nakatapos ng medisina. Yun ang gusto ni Pastor. Napakaraming kurso. Kaya yung pinatayo ni Pastor, parang lahat, merong access, meron talagang pwedeng mapuntahan. Ano pa ang gusto ni Pastor? Lahat walang maiiwan.
lahat kaya natin, lahat mabibili natin, lahat ng pagkain, pangangailangan, edukasyon, kaya natin dahil gusto niya marangal ang Pilipino. Hindi tayo aasa sa ayuda, kundi pagpapala na hindi talaga natatapos. Yun ang gusto ni Pastor para sa Pilipinas, nagawa na niya sa kingdom. Nung noon, nanalangin lang kami ng imposible magkaroon ng sariling station. Wala kaming kinakain, wala kaming pera, naglalakad lang kami. Tapos sariling radio station, TV station, ang dinadalangin ni Pastor. Natupad ba yan? Natupad. Alam niyo ba ang SMNI? Sino nakakalam ng SMNI? Yan, pagpapala ng Ama na siyang magdadala ng katotohanan. Isang media outlet na hindi bayaran, hindi bias, at yan ang binigay ng Ama upang isiwalat ang magandang balita. Nagkaroon ba ng sarili? Ngayon, meron tayong panambahan, isang kingdom na 75,000. Kaya ang Kingdom of Jesus Christ sa 4 na dekada na pamamahala ni Pastor Apollo Kibuloy ay naging isa sa pinakamabilis na lumago na mga organisasyon o kupunan dito sa bansang Pilipinas. At ano pa? Si Pastor yung nag-iikot ng mga krusada na katulad nito, nung dinadalangin niya ang lahat ng lumalapit sa altar, napapansin niya yung mga kabataan, nangangailangan, payat, talagang may mga sakit, ang daming nangangailangan. Kaya itinayo ni Pastor ang Children's Joy Foundation. Lahat ng mga bata na nangangailangan ng edukasyon, ng pagkain, ng masisilungan, at ng magandang kinabukasan. Hindi lang kahapon, ilang taon na. At nakita rin ni Pastor nung nandun kami sa isa sa mga bundok sa Davao City, kung paano nasira ang ating bulubundukin. Environmentalist si Pastor. Kaya anong ginawa niya? Sinabi niya sa lahat ng mga membro, young people at leaders ng Kingdom of Jesus Christ, magtanim tayo ng puno. Ibalik natin ang ating kapaligiran. Ibalik natin ang ganda ng ating kapaligiran. We have to restore our Mother Earth. I-restore natin ang Pilipinas. Dahil napakaganda ng Pilipinas, huwag nating hayaang masisira ito. Ano pa? Sa lahat ng ating mga kapatid na nasa tribo, malapit po si Pastor sa tribo sapagkat ang nagpaanak kay Pastor, doon sa Tamayong, laking Davao City si Pastor, although ang kanyang pamilya ay galing sa Pampanga, sa kanilang siyam na magkakapatid, si Pastor ang bunso, si Pastor po ang ipinanganak doon sa Tamayong. Bagoba po ang nagpaanak kay Pastor. Kaya malapit si Pastor sa ating mga tribo. Nasasaktan si Pastor pag ang ating mga kapatid na nasa bulubundukin ay ginagamit lang sa mga masasama. At sila ay exploit lang. Kaya si Pastor ay nagtayo din ng isang NGO na UNIFIL, United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines, upang ang ating mga kapatid na mga katutubo ay magkaroon ng boses, upang magkaroon din sila ng karapatang mamuhay katulad natin bilang mamamayan dito sa Pilipinas. Kaya sabi ni Pastor, magiging maunlad ang isang lugar kung ito ay malinis. Naniniwala ba kayo? Pag malinis ba ang kapaligiran, alam niyong susunod yung kaunlaran? Lilinisin ba natin ang Pilipinas? Yes, lilinisin ni Pastor, aayusin ni Pastor. Kaya may SPM, Sunshine Philippines Movement. Ano yun? Ilang dekada na. Kapag Sabado, na dati red letter day yan, yellow day yan, kung ano yung t-shirt namin. Ngayon, purple day na. Dahil lahat ng nagmamahal sa kapaligiran, lumalabas, naglilinis, kusang loob, volunteer dahil may pagmamahal tayo sa ating kalikasan, may pagmamahal tayo sa ating bayan. Ganon si Pastor dahil what? Bakit? Ang kanyang pangarap o vision para sa Pilipinas, malinis, maganda ang kapaligiran, maayos, malusog,
Gusto niyo ba malusog ang Pilipinas? May pagkain sa ating hapagkainan? Ano pa? Mapayapa. Kapag mapayapa, natural, susunod ang maunlad na Pilipinas dahil wala nang manggugulo, mapayapa, malinis, maganda, malusog, mapayapa, maunlad na Pilipinas. Yon ang vision ni Pastor para sa atin. Nagawa niya sa KOJC, magagawa din niya dito sa buong Pilipinas. Sinong naniniwala? Katulad namin, naniwala kami sa sinabi ni Pastor at ngayon, realidad, yan ang buhay sa kingdom na gusto rin ipamalas ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa buong Pilipinas! Woo! Kaya, bakit pumasok si Pastor, isa sa aking mga kasamahan, ilalantad niya rin kung bakit nga ba pumasok si Pastor dito. Silang po ang masasabi ko para sa aking parte, tumatayo kami dito bilang patotoo na si Pastor walang ambisyon pumasok sa politika, pero meron siyang vision at pananaw, pangarap para sa Pilipinas. Paano niya gagawin yon? Dahil visionary si Pastor, may pananampalataya si Pastor, at ang kanyang pamamahala ay transparency. Transparent lahat. Walang tinatago. Open book. Ganon mamahala si Pastor sa kingdom. Kaya alam mo kung saan napupunta ang pera. Ang pera na pupunta talaga kung saan ilalaan. Hindi kung saan-saan. Kaya maasahan natin kung natuwa tayo at nagalak tayo at nagkaroon tayo ng pag-asa dahil sa pamamahala ni former President PRRD. Mga kapatid, alam nyo kung anong klaseng pamamahala si Tatay Digong, di po ba? Alam ba natin anong klaseng pamamahala meron si Tatay? Matuwid! Ayaw niya ng kriminal. Ayaw niya ng droga. Ayaw niya ng katiwalian. Ngayon, sila ni Pastor magkaibigan mula't mula pa sa umpisa ng ministry hanggang ngayon. Kung sa tingin nyo may mga anomalya si Pastor, may katiwalaan si Pastor, mananatili ba siyang magkaibigan ni Tatay Digong? Magkakaibigan ba sila? Hindi. Pero bakit? Si Pastor ang spiritual advisor ni Tatay Digong. Si Pastor ang nananatiling kaibigan ni Tatay Digong. Ibabalik natin ang pamahala katulad ni Tatay Digong. Iboto natin ang lahat ng senatorial candidates na pinili ni Tatay Digong para muling bumangon ang Pilipinas. Para ang madilim na yugtong ito matatapos na. Sasamahan niyo ba kami, mga kababayan? Samahan ba natin si Pastor Apollo Kibuloy? Samahan ba natin si Attorney Bondo? Samahan ba natin si Attorney Marcoleta? Sasamahan ba natin si Bongo? Samahan natin si Bato? Samahan natin si Kuya Ibe? At isama na rin natin si Attorney Lambino, si Attorney Hillo, at saka si Alan Capuyan para sa mga tribo, para sa boses ng mga Pilipino. Muli nagpapasalamat kami sa pagkakataong may halad namin ang pangarap ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi na